Network Entertainment. Hello! Blabidi D. Wakarderber! Gumawa ka na ng sounds. Kala mo genius ka? Kala mo genius ka? Lahat mga tao, si Hadrin deserving. Gumawa ka na ng random. Kaya ko rin gawin yung catchphrase na yun. Sige nga. Jubadadu! Ganda. Ang dali lang eh. Nakaka-inerts talaga eh. Nakaka-inerts talaga eh. Bang bang boom. Bang bang boom, mga bago matulugers. Bang bang boom. Mga tulog-tulog dyan. Mga tulog-tulog dyan. Nakikinig kayo ngayon sa bago matulog. Bago matulog with Red Oliero at ang kasama ko ang ating host na hindi naliligo. Yun yung AM radio versions. Anong bago matulog? Yun yung love radio versions natin. Yung bonggang-bonggang topics. Dito lang, syempre, sa sarap kong number 1, Love Radio. Nakaka-inerts. Love Radio. Tututo. Love Radio. Sarap mong number 1. In-in-ini. Yung ba? Ano ba yan? Nakakainis. Energy ata yun eh. Ay, Energy FM. Yun. So, ano ngayon? Medyo lilis tayo ngayon na format, no? Oo. Meron mga nagpadala ng letters. So, gawa tayo ng segment called Dear Bago Matulog. Dear Bago Matulog. Dear Bago Matulog. At sisimulan natin yan pagkatapos nitong Unnecessary OBB. And we're back. Yes. Ito, may letter. Nagpadala. Okay. Dito, Dear Bago Matulog. Okay. I am a single person with a stable job. Noise. Hindi naman pangit. Hindi naman din sobrang ganda. Pero tingin ko, dapat hindi ako single ngayon. Nice. Karoon ako ng mga date pero naiisip ko na every time na pag kinikilatis ko yung mga lalaki na dinedate ko, naiisip ko, hindi sila, they fail in comparison. They fail in comparison. Mali spelling eh. Okay. They fail in comparison kay Adrian Bernardo. What? Iba talaga ang lalaking mukhang dirty in bed. Iba talaga ang mukhang freak in the streets and freak in the sheets din. Yes. At iba talaga ang lalaki na nagsusuot ng bacon na medyas. Nice. Sino to? Si Patricia Blanc. Hmm. Yun yung pangalan. Anong masasabi mo dito kay Patricia? First of all, wala siyang binanggit na problema. Wala ba siya binagay sa problema? Hindi ko ata nabasa ng tama. Wala ba siya binagay? Teka lang. Sabi niya, ang problema ko is I keep comparing all these men to my ideal man, si Mr. Half Man, Half Bangus. Sobrang daming bones. Mr. Bony Man with a bigger boner. And one is gonna be in her valley. Yeah. Hell yeah. Ito yung suggestion ko sa'yo, Patricia, is magpatingin ka. Clearly, you have issues. Yeah, you have eye problem. You have eye, Smell. mouth, taste, feel, and thinking problems. Yes, bulag pala siya. Tapos yan, sumulat siya ulit. May follow-up pala siya Okay. na letter. Sabi niya, Dear Bago Matulog, I regret sending that last letter. Tsaka na, bilis ah. Napansin ko na si Andren ay nagfe-fade na lahat ng Iron Maiden shirts niya. Ibig sabihin, wala siyang pera. Ayoko na sa kanya. Love, Patricia. Oh, wait, Red. May Meron din? nag-message May message sa'yo? Okay. It's by Braxton. Braxton? Sabi niya, Okay. alam mo, Andren, bakit kupal si Red? Bakit ang taba niya? Sigurado ka bang hindi lang yun yung regular comments na nakukuha natin? Hindi, meron pa dito eh. Like, sinasabi niya,
he's like everyone else. Si Red. If everyone else weighed 300 pounds. So, ewan ko na pick up nyo na peke lahat ng letters. Ito totoo. Peke, ako yung peke akin. Pero yung kay Andren mukhang totoo. Written, Red's mom. Written by Mark Cuban, owner of the Dallas Mavericks. I'll have to say I'm out. I have to say, I'm not really venturing in that space. So for those reasons, I'm out. But I wish you good luck. Yun yung mga out na talagang hindi sila interesado. Oo. Tapos ayaw nilang i-reject ng Alice is just a Shark Tank. Alis ba siya? Talaga? Siya lang yung highlight dun eh. Hindi naman. And si Mr. Wonderful. No. Tsaka si Lori. Ang pinakawalang kwenta dun si yung black dude. Si Fubu. Oh, pang the guy stinks. Welcome to the Bago Matulog Zone. The zone. Jujuba! Ay, mga ganun, di ba? The zone where... Anong topic natin? Ano totoong topic natin today? Ha? Ano totoong topic natin? Pare. Ano? Hindi mo alam, no? Alam ko. Ano? It's about the red, white, and blue. Oh, pare. It's about Merca. Hindi. Kasi may red, white, and blue rin yung Philippine flag, di ba? Oh, red, white, blue, and yellow. Oo. Yellow. Patriotism, pare. Patriotism, pare, sa nagsuggest nun sa topic thread. Thank you. At kung gusto nyo At magsuggest ng nakalimutan topic, ulit namin yung pangalan, hindi nakalimutan namin. Alam mo baka nandito pa yun? Teka lang, hanapin natin. We could use the time burning. Ako Ay, yung gago, nag-refresh ng solid. kakanta na lang, Panatang Makabayan. Okay. Iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukup Kinukup ako at tinutulungan Yes. maging Maangas. maangas. Na individual. Na Maangas base. tayo. Na skibidi-based. Skibidi base. At may gyat. Sa isip, sa salita, At sa Riz. as sa riz. Gen Z. Panatang Makabayan. Pananananan. Pananananan. Tanginang bano mo. Sino mas bano sa atin? Arm wrestling tayo. Oh my God. Hindi ko siya makahanap yung pangalan niya. In post na lang, Red. Pag-uusapan pa natin kung gaano kaangas ng Pilipinas. I-record na lang natin ang pinasanamatan natin. Just i-edit na lang sa post after. Thank you so much. Yun. Okay. Salamat Ang galing mo talagang tao. Yan. Di ba? Okay. So, yung pag-record mamaya. Jeffrey Tan. Anyways. Patriotism, magandang topic ngayon kasi ang dami nangyayari sa bansa natin. Aware ka naman sa mga issues, pare. Sobrang wala akong pakialam. Sobrang hot lang ni Alice Go. Oy, hindi di ko sinabi yun kasi baka barilin ako. Nino? Pogo siya. Di ba? Ha? Pogo siya, di ba? Ayon si Alice. Una-una hindi yun yung pangalan. Okay, ano yung real name niya? Go Huaping. Go Huaping. Parang guwaping. Pero Go Huaping. Go Huaping. Oh, yun yung pangalan niya. So, tas yung kapatid niya si Mag Anda. huwag na tayo mag-record. Puta gago. I-rate niyo yung joke na yan. From 1 to 10 sa ating bagong segment. Andren does jokes. Pananananan. Hindi yung team song. Hindi na nga natin OBB yun eh. Alice Go, I would say stop. Ay, no. Wala na. Ito na talaga yung katapusan ng... Ito kasi, ba't kasi tayo sa shit studio na to, pare? Hindi nga ako sanay sa energy dito, sa totoo. Oo, walang energy dito. Hindi ko alam kung paano nakapag-record si Victor dito sa studio na to. Mag-isa lang niya. Mag-isa lang niya? Feeling ko. Mag-isa lang niya? Mag-isa lang niya. Mag-isa lang niya? Mag-isa lang niya. Mag-isa lang siya. Mag-isa lang. Mali ba yun niya? Oo. Mag-isa lang niya. Pwede naman yun. Hindi. Siya. Mag-isa lang siya? Oo. Mag-isa lang siya. Mag-isa di ba? Parang mali eh. Oo nga, no? Tapos mag-isa lang siya. Oo, mag-isa lang siya. Tapos Hindi niya. mag-isa lang niya. Tangina sila ba kasi... Tingnan mo, pag-uusapan natin patriotism, tayo magaling mag-Tagalog. Putang ina dude, yan. as in feeling ko nawawala na yung mga older dialects. Di ba yung mga malalim na Tagalog wala na? Ay feeling ko nga wala nang marunong, konti na lang marunong magpanggalatok. Pangasinense sa amin eh. Okay ba yung Panggalatok sa Pangasinense? Hindi ko alam nga. Halos parehas lang eh. Kasi kahit among sa Tagalog, ang daming dialects eh. Kasi parang Tagalog yung Cavite, tsaka Parang- Batangas, Oo, parang tsaka Manila. Barok. Magkaiba eh.
Magkaiba yung, may mga words na Sa Batangas kasi, hindi nagamit. sa Batangas feel ko kasi si Giselle Batangueño. Ah. Sineseparate nila yung A. Kunwari, paa, taas. Parang ganun. Talaga ba? Oo. Diba? Basta yung pag may double A, sineseparate nila. Kaya kung buwibes. Bakit tayo ba taas ba tayo? Taas? Taas. Taas tayo. Mga taas. O sineseparate naman natin. Taas. Pero sa akin, taas. Diba? Mas may ano lang. Mas may impit lang. Kaya ako bumibili sila ng double A battery. Pagpili ka ng AA battery. Ayoko na. Banana. So, patriotism. Patriotic ka ba? Do you feel a sense of... I hate this place, pero I also love it. Yun yung totoong dynamic mo sa Pilipinas eh. There are so many things I love about this place. So many things I hate about I this think place. kung talagang galit na ako sa lugar na to, may capability naman akong i-uproot yung buhay ko sa umunta na sa ibang bansa. Mahirap siya pero I will say, I think. I don't hate it that much. Yes. I think tayo mga Pinoy, pinaka nakakatawang tao sa buong mundo. I will die by Ako that. din. I triple down on that. Yung maghanap tayo ng... Ang weird nga eh. Kasi pag may mga masamang sitwasyon, tapos yung culture natin, we find places to insert jokes or make light of situations. Magaling tayo dun. Pero at the same time, kapag sineryoso mo na masyado yung comedy like we do, parang marami ring na-offend. Yeah, pero like genuinely, yung mga Pinoy mahilig mag-conversation, very hospitable, very funny. Sobrang nakakatawa. We like to have fun. Yes. Kaya... Ilabas na mga epektus! Kaya feeling ko yung mga gobyerno parang hinahanap lang nila yung fine line between yung abusuhin yung mga tao nila. Kasi parang kung mag-overboard, mag-people power eh. So parang doon lang sila binabalance lang nila na... Hindi ko alam kung sino ikaw ba or like isang quote-unquote tibak friend ko. Sabi niya. Tibak ba ako? Tangina nito ha. Ha? Tibak ba? Would you consider me tibak? Hindi naman. Hindi ko naman sinabing tibak ka. Sabi mo kasi either ikaw or yung tibak nagsalita so parehas lang kami. Ganun Tibaboy ka. Tiboy ka, tiboy. Tiboy. Sorry. Ano nga na sinabi ng tibak mo kaibigan? Sinabi niya, kung ibang lahi to, matagal na tayo nag-revolt. Kasi mabait tayo. Like, okay lang yan. We are more, parang yung toxic nga to, yung resilient, we're more like, okay lang yan. Medyo may pagka-toxic yung pagka-resilience natin to the point na kahit sobrang discomfort ka na wala kang sasabihin. Yes. Pag ibang kung puti daw yan dun, matagal nang nagwala yung putang inang bansa na to. Sabi sa akin. Kaya marami nagjajakol sa jeep eh. Okay. Ito. Walang nagko-call out eh. Nobody, alam mo yun, parang yung mga ibang tao parang, imbis na i-call out ko itong nagjajakol sa jeep na to, malapit na naman ako bababa. Diba? Hindi ko na basta hindi siya mag-abot ng pumasahe. Wag lang niya ako hawakan, I guess. Diba? Parang ganun. Ang dami kong tawag doon, ang dami kong kilala na nagko-commute na naka-experience na talagang malami. Manyak lang sa tren kanina. Just regular. Just a regular day in Manila. Parang may nakita akong ibon kanina. Parang gano'n. Parang ganun lang. May manyak lang kanina. Parang, alam mo yun, ang daming ganun honestly. Tapos, ang daming problema na talagang very patient tayo with. Yes, sobrang. We are nice people. Like, alam natin for a fact na corrupt yung gobyerno when we do nothing. Dude, we do nothing, pare. As in, wala. Doon ako frustrated sa Pilipinas kasi parang ang daming problema. Tapos, ang totoong, makikita mo undeniable fact siya na ang pinapansin lang talaga natin is sobrang alam mo yun, kung ano lang mag-trend. Like yung kay Pura or like sa comedy. Yung Pura. Sabihin natin yun, malaking, like, sobrang, kala mo nun, puta, naglabas ng flamethrower si Pura Luabe tapos sinunog yung simbahan eh. Parang ganun yung reaction eh. Pero yung mga politika na ginagamit yung simbahan para maging platform nila, wala silang say doon. Diba? Tama. Kasi parang, wala, normal yan. Yun yung ginagawa dito eh. Parang sobrang, basta normal siya, kahit mali, okay lang. Diba? Yun yung ayoko sa Philippines din. Para sa akin, I think ang patriotism, hindi siya absolutely pagmamahal lang sa bansa. Kapag dinideny mo na rin yung mga problema, parang mas less patriotic pa yun sa akin. Kasi ibig sabihin, ayaw mag-improve yung bansa mo eh. Diba? So kapag, kunwari, alam mong
behavior to na pangit, 'di ba? Tas parang hindi mo masyadong kinokol or kinocultivate mo pa or part ka pa nun, 'di ba? Na sabihin mo, hindi, mahal ko yung bansa ko, yun yung excuse mo. Kung ayaw mo, 'di ba yung sinasabi na pag nagreklamo, kung ayaw mo, lipat ka na ibang bansa. Oo. 'Di ba? Parang ganun. Tang-ina nyo. Yun lang yung masasabi. Bobobo nyo eh. Nakakainis eh. Yoko na maging Pilipino. Akala ko ba patriotism? Ganun ba? Hindi, pero every time na, kasi galing akong tour, kasi successful comedian ako. Okay. Yung tour na to, as in, totoong tour to, hindi yun yung tipong pumunta lang kayo sa La Union tapos hindi kayo nag-draw. Alam mo yun? Yung tipong, so, kupal ka. Ngayon mo lang alam? At least may self-awareness ako, di ba? Pag pumunta ka sa ibang bansa, kasi kami, di ba, Manila, 3 show. Tapos Baguio, Cebu, 2 show. Tapos lumipat kami Singapore, 2 show. Tapos Sydney, Melbourne. Parang dun mo makikita kagad yung difference. Kasi yung nag-Singapore ka, bumalik kami dito, sa airport pa lang eh. Walang ipis. Durug ka na eh. Okay. Yung pila pa lang sa airport, tayo na sa Singapore, sobrang wala, luxury. Tapos, nung lumipad din kami ng Sydney tsaka Melbourne, ang ganda ng lugar, ang ganda ng architecture, yung mga tao, maayos, yung public transpo, alam mo yun, mas mahal yung mga shit nila, pero para sa akin, yeah, mate. kung gano'n naman yung city na pitirahan mo, di ba? Ang ganda. Ako pinaka nag-enjoy ako sa lahat ng trip ko. Though Singapore kasi paborito ko siyang bansang puntahan. Ang pinaka na-enjoy ko sa buong tour was Melbourne. Sobrang ganda ng city. Here, never pa I haven't been in Melbourne. Oo nga. Pero I think living torture is living with that fucking accent for the rest of my life. Dude, baka Iba-iba siya. Hindi siya ganun. Ay, you're big them, mate. May naalala ko para may pinuntahan. We don't have sex here. We might. Walang kwenta. Di pa tapos yung point ko about yung compare ko yung ibang bansa sa ano. Pagdating mo sa Pilipinas, parang doon mo makikita talaga na tangina marami tayong ginagawang mali. No? Like, public transport natin. Tama. Kami ni Victor nag-uusap kami na parang, grabe yung nga, no, tingnan mo, pati yung overpass na rito, malinis, inaayos yung, tinitrim yung mga puno, yung tawag doon, yung mga tao, alam kung saan pipila, saan maglalakad, alam mo yun, kung nawawala ka, may proper information, like hindi sila nagkukulang sa signs. Hindi yung tipo puta, hindi mo alam kung nasaan ka, yung mga tao nasa bangketa, wala kang malakaran, maglalakad ka sa kalye. Doon talaga parang, dahil sobrang ganda ng, kumbaga parang lahat ng avenues ganun. Hindi ka, kumbaga parang sabihin kasi na batugan kasi yung Pinoy, sumunod sa rules eh. Pero kung ganun yung city mo na talagang marami silang ways to enforce the rules or to accommodate you, hindi ka magiging batugan eh. Kumbaga madidisiplina ko on their own eh. Yeah, like, feeling ko nga di nakatulong yung mga signs natin eh. Like, kunwari, EDSA, Makati. Okay, saan? Like, saan pa part? Hindi mo na-gets? Sorry, akala ko susundan mo ako dito. Kakasabi mo nga lang na maganda yung pagkalagay nila ng signs, may information. Hindi, pero di lahat, compare information. Pero lagi ko yung EDSA Makati, hindi naman siya masamang sign. Tama naman na, EDSA, papuntang Makati. Okay, what's so fucking... Maybe I'm just dumb. Pero ang ganda ng point mo nga na, yeah, it's not just na matigas ng ulo ng Pinoy. I think we're just not, hindi maganda yung... Combination siya. Yeah. Culture, ethics, tsaka at the same time on the people side, tsaka sa gobyerno side. Kasi yung people, siya na rin nagbubuo ito ng mga trapo sa gobyerno. Di ba? Ganun din yun. It's the same fucking bullshit. Pero even with all that, mahal ko pa rin yung Pilipinas. Parang hindi ko pa rin ma-imagine na. Kasi may time sa Singapore na bumisita kami ng Spotify office kasi in-invite kami kasi wala, alam mo yan, VIP kami. Kasi bago matulog, sama ka doon. Diba? Sana sa next tour, guys. Ipilit nyo ako doon sa Mega Fest. Pag mas marami na ng mga 2,000 followers yung ano. 2,595 wow! Amazing. Yun yung numbers ko noong 2009. Yung weight. Sabi ko, numbers sa usapan. Meron yan. Meron yan. Sabi ko, okay. Sorry. Ano din sabi ko, si Kate, girlfriend ko, para nung nagsa-Spotify kami, Sige, VIP, my girlfriend. Niloloko namin yung mga taga-Spotify. Uy, si Kate,
pag-applyin nyo dito, parang ganun, kinukulit namin. Tapos parang, may opening kami. Tapos parang nung talagang end all and be all na talagang inisip namin na parang okay ba magtrabaho ka sa Singapore? Parang dun mo rin ma-realize na hindi rin talaga siya viable eh. Si James nasa tech booth. Oo nga. Narinig ba kami, James? Talaga? Anong sinasabi namin ngayon? Puta, galing Galing talaga ng Cool Pals. Oo nga eh. The 10th best podcast. Dahil sa Cool Pals, tinatalsikan lang ako ni Andrew ng laway ngayon sa studio na to. Hindi ko sinasadya. May mga 3 times na ako. Meron na akong kung ano man meron si Andrew, meron na ako next. Congrats, may AIDS ka na rin. Yak! Kadiri! So, ano yung, bago tayo i-interrupt, ano? James, ano yung point mo? Ano sinasabi mo kanina? Sinabi ko naman yung point ko, hindi ko lang nakinig sa Spotify, yung trabaho. Magtatrabaho ba hindi, end all and be all. Hindi nga siya nag-apply pa rin, di ba? Kasi parang sa utak namin, parang kaya naman natin lumipat talaga. Like, okay, mas magandang bansa kayo Singapore, pero iwan mo yung pamilya mo, iwan mo yung eksena, iwan mo yung mga nakasanayan mo ng puntahan, Sabi ko, I think, you can carve yourself a good life naman sa Pilipinas. May mga times lang talaga na yun nga sinasabi nila, ang hirap mong mahalin Philippines. Sa lahat ng comics na nabasa mo ever, ni minsan yung politicians dun sa comics na yun, mabuting tao. Doesn't that send a fucking message? Like, when has a politician become a good one sa comics? Parating sila parang, sa Kiko Machine, sa Pugad Baboy, very few, kahit sa Pupong nga eh. May mga trapok, lahat nga. Lahat. So that means there's a problem. Meron nga talaga and we don't do anything about it. Yeah, we just laugh about it. Corrupt siya eh. Dapat maging crazy tayo, gumawa tayo ng honor. Ayoko. Parang, ano yung sinabi ng yung society, ano yung kay Joker? Joker. Hindi yung una, nag-transform siya. Joaquin Phoenix Joker. Joaquin Phoenix, basta. May sinabi siya about society. I forgot. Tangina nito, yung paborito mo yun. I forgot. Paborito mo yun. Nung bagong labas yung Joaquin Phoenix Joker, merong mga video si Andon na ginaganon niya yung, tapos yung white lang yung mukha ni Andon, tumatawa sa harapan ng salon. Sobrang insane. Nahuli ko si Andren nung bagong labas yung Joaquin Phoenix Joker, dun sa rampa ng mouse, gumaganon siya. Corny! Ang corny! Ganito mga crazy people. Gumagano'n yung sa CR siya. Tapos yung mga ibang tao parang, ganyan talaga pag baliw ka eh. Well, to be honest, that character, ang dami mga serial killers, that's legit. Na ganun sila. Oo, na pumatay talaga. So, ano yung point mo? Bago tayo napunta kay Joker. Parang sinabi si Joker about society na very resilient tayo as long as nagbe-benefit lang yung mga, diba? Masters natin. No. Pare, when you keep voting the clowns, pare, the circus will keep running. Yun na naman yung mga quotes na pwede man lagay sa t-shirt yan. Exhume the clowns. Yeah. So, para sa akin, dapat gumawa tayo magsimula tayo ng revolution. Tapos, kaya mo ba? Feeling ko, kung marami alam mo maangas, magsuot tayo ng mga harpy masks. Tapos susugurin natin sila, tapos sasaksakin lang natin ng mga shivs. Ganun yung pagpatay natin. Wait, ito ba yung V for Vendetta mask? Hindi, yung mga ibon mask. Ay, tayo pang orgy yan eh. Ganun ba? Orgy ba yun? Mga ice wide shot mask. Yung V for Vendetta, tayo naka... The plague mask pala, plague mask. Yun. Yung may beak. Yun. Tapos, pag may pinatay tayo ng politician, may lalabas na YouTube video na we are now not taking our oppressors lightly. Mas ganun dapat yung boses natin. Yung medyo, di ba yun yung uso? Pag villain ka, kailangan distorted yung boses mo. Di ba? We are the foundation of Wakidudu. Alam mo yung weird? And we will kill our oppressors. And somehow very ironic. Behind you is a symbol of oppression. Ano ba yan? Yung si Bane. Si Bane. Pero ako nagsasalita sa aircon duct. Bakit hindi inayos? You think that is your ally? Ano? I was born in the dark. Hindi ko maintindihan. Ang weird na you merely adopted it. Si members of the League of Shadows. Yung clown.
Like, ang pangalan ng clown talaga. May Joker. Hindi. Magandang pangalan din ng clown, Bongbong. Kasi it's such a clown name. Bongbong the Clown. Oh, Feeling ko may Bongbong the Clown. yeah. Yeah. Oh, wow. Merong Bongbong the Clown. Tapos Oo. nag-snort siya ng cocaine sa children's park. It's such a clown name no, yung Bongbong. Pero wala akong paalam sa politics, please. Wala kang pala sa politics. Hindi. Apolitical ka ba? Yung tipo, Hindi. uy, jopek. Hindi, apektado ako. Wala akong pakialam sa Hindi. bansa. Ganun Hindi, ba? hindi. Apektado ako. Pero sa'yo mo, wala kang pakialam sa... Like, dapat marami tayo. Pare. Na. Okay. Hindi, pero... Kasi tayo ko lang yung nakalutang na lang ako sa Pasig River. Hindi ka naman papatay. Hindi ka naman important. Oo nga. Yung nga yung pinapatay eh. Feeling ko, dapat magtipon-tipon tayo lahat. Tapos magplano tayo kung sinong... Tapos in one fell swoop, lahat papatayin natin. Parang ganun. Tayo na baka may-NBA tayo. Baka may-NBA tayo. Hindi. Okay. Hindi. Palabasin niyo yan. Ha? Bam, 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 bam. Behind you is a symbol of oppression, Batman. Ganun. Pero yung... Hindi lang ba... Sa infrastructure. I wonder what would break fast. Ganun ba yung boss niya? Oo. So, naalala mo yung... Your spirit or your body? Hasa, hasa, hi, hasa, hasa, hi, hasa. Ang dami lang nakuha father figures dun sa ano na yun eh. Oo. Okay. Ano nga? So, ano yung point mo? Na? Like, akala ko ba patriotism? At akala ko ba mahal mo yung bansa? What do you like about the Philippines? Through revolution, Manila will rise. In the ashes, a new Philippines will rise. It is I, Bin. Bin. Si Bin. Si Bin. Si Bin. Tatalunin kita, Batman. Ano imong weakness, Batman? Imo spirit? Or imo body? Alam mo natin, binibigyan ng love si Tom Hardy. Ano ba yan? Ikaw si Tom Hardley. Tom Baboy din. Grabe ka naman. You look great na rin, pumapayat ka na. Shut the fuck up. Shut the fuck up, man. Puta nang to episode na to. Sobrang wala pa ito. Patriotism. So, mahal mo yung bansa mo? Kanina ka pa nagbabane, friends. Sobrang sasay. Hindi, wala. Buti sana kung tinagalog mo, nag-pure English ka lang ng mga 5 minutes eh. Yeah, amore. Well, put it to good use. Di ko alam kung I was born from the past. So, ano? Mahal ko yung bansa natin, dude. I think yung pros, mag-pro naman tayo sa bansa natin. Mura pagkain. Oo, mura pagkain. Dude, nakakain ako ng... Dito ko lang makakita ng 70... Sa 7-Eleven ng sisig na worth 25 pesos, pare. 29 na siya ngayon. Pero, still... Tapos ano ba? Maraming... Mura labor. Diba? Yung may gasoline station natin to, may gas guys. Oo, tama. Doon wala kanya-kanyang refill. Kahit nakatsiding ka na, hindi ko maglalagay ng... Tapos, ibabalik na yung provincial rate. Ano yun? Hindi ko alam yun. So, itataas natin nila yung sahod ng mga taga-probinsya. Parang di na sila pumunta dito sa Manila. Dapat. Kasi masyado, kailangan natin i-decentralize yun. Yun yung topic namin sa Medyo Series ng beses. Tungkol sa overpopulation. Dapat kailangan i-decentralize. Dahil ayaw nyo ng mga Bisaya, Ilocano at Pangasinense. Ikaw nagsabi nun. Direct quote kay Aden. Sabi niya, ayoko ng Ilocano, Bisaya at Pangasinense. In that order, sabi ni Andre. You fucking fascist. Meron ako ba, yung ilagay sa basura memorandum. So, kailangan ilagay sa basura yung Pangasinense. Mga Bisaya. Para recycle natin. The From the Recycle Memorandum. Boto nyo ako sa Senado 2025. Imo spirit. Imo body. Si Bin. Ayun na. Si Bin.
May ma-offense sa episode na to. Bakit naman? Tayo, bibiro lang tayo. Ipa-focus nyo sa atin. Maraming problema sa bansa natin. Nga, tapos di kayo nanonood ng Quadcom meeting. Tang-ina nyo. Ano yung Quadcom meeting? Tiga mo, puke ng ina mo, wala kang kwentang tao eh. Kilala mo si Cassandra Ong, pare. Yung kapatid. Hindi siya kapatid. Ni Alice Go. Parang sister-in-law. Kasi jowa niya yung kapatid ni Alice Go. So ano nangyari? Galing wala lang, pinoprove lang na related siya sa Pogo. Parang Oo nga, that much alam ko. Oh, wow. And Risa Ontiveros fighting the good fight. Oh, Risa. Ma'am Risa. Senri. Senri, pare. Senri, skibidi-based Riza. Yan yung Oliero. Ba't Ontiveros? Riz-a. Ontiveros. Tangina. I'm so excited sa senatorial elections na ma-disappoint. Ganda naman. Gusto ko yung may pag-asa ang Pilipinas. Walang nanalo. Si Rizal lang nanalo last time. Grabe. God damn. Tingnan mo next election may mananalo. Intense to election next year eh. Gano'n ka intense? Like, ang daming re-electionist na sikat. Ang daming sasali na, like, si Willie Revilla, may baka tumakbo, mga ganong klase. So, magawa sila ng yung mga candidates, yung 11, bading isa. Sino gumawa na yun? Si Alexio Tabahon yung gumawa nun. Hindi ako. Hindi, para ikaw yun eh. Tapos sino pa yung mga 11, bading isa? Oo. So sino pa? Hindi ko masyadong alam. Meron akong wala na tatalo kasi sa vote. Meron akong i-endorse na ilang senators. Pag pwede na mag-campaign. Kasi bawal pa. Wala na tatalo sa vote for the champ eh. Vote for the champ. V. Villar. O. Osmeña. T. Tanyada. A. For D. Drilon. For the champ. C. Chavit? Hindi. Apelido ba yun? Putang ina. Cayetano? Basta okay na. H. Hindi ko na alam. Oo nga, nalimutan ko na. Ba't hindi sila gumawa ng gano'n ulit? Pangilinan. Meron pa rin yan. Tingnan mo. Abangan mo lang. Paano kung meron nga, paano kung may tumakbong mga senators? Tapos somehow, yung mga last name nila, pwede mong i-form, gusto ko na mamatay. Gagamitin. Gusto ko na mamatay. Boto mo sa Mayo 14. G. Galano. Usminya. S. Santos. Diba? Gagawin kaya nila, gusto ko mamatay. Gusto mo mamatay. Yes. Gusto mo mamatay party list. Gusto mo mamatay? Hindi party list yun. Ay, sorry. Iba yung party list. Sa Congress yun. Party list. At sinong bigaw naman party list ng huli election? Kinodigo ko lang lahat ng kay Lenny. Di ba? Masama ba yan? Hindi naman. Ayaw lang naman talaga manalo si Marcos. Wala atang directly. Meron ba si Lenny? Meron. Akbayan yata. So yun, basically kinodigo ko lang. Okay, ito buboto. Ikaw? Hindi ko binoto si Lenny. Sino binoto? Si Ping Lacson? Pani pa kayo ako. Panoon ng boxing. Si Real Ass Dude. May nakita akong video. Sabi ko parang, tangina, boboto ko ba si Bongbong, si Lenny, o yung 8th Division World Champion, pare? Tayo na 30 minutes pa lang, pare. Hindi, Doon sa nag-enjoy ako. 30 minutes. All of the lights in here, baby. Kinabit kayo sa unfinished business. Kako angas na. Guys, manood kayo wrestling. By the way, may nakita akong video ni Pacquiao. Tawa-tawa. Ano, isa Stonehenge? Hindi yan. Ano? May isa, oy, idol, pasuntok naman pasuntok naman, idol. Hindi niya sinapak ng solid, parang ginanon lang niya. No. Nakita mo, may impact eh. Nag-rattle yung mukha niya eh, binigyan siya eh. Nakita ko yun. Pasapak, tapos gumala lang siya. Tapos bigla may video yung bungo na nababasag. X-ray attack. Alam mo, we could do worse na lang. Baka boto ko na si Pacquiao. Next presidential election. Tagal pa next presidential election. Paano kung lumilipad na yung mga kotse? Alam mo yan? Hindi naman ganun katagal, putang ina nito. Mga 3 years pa lang naman. Malay mo, Nisip ko nga yung Elon Musk yung yun. what ifs nga kung nanalo si Lenin, ano kaya itsura ng Pilipinas? Parehas lang siguro.
Kasi ako apolitical ako eh. Wow. Apolitical. A-hole ka rin. Okay. Pero kunwari, hindi naman porket patriotic ka, buboto mo na sila eh. Alam mo yun, kung di porket binoto mo sila ni patriotic na ako. Alam mo yun. What separates the line ba between being a patriot and a brainwashed zombie? Ayun, marami rin ganun. Kasi honestly, mahal nila yung bansa natin. Kahit sa Lenny faction, maraming mga tao na sobrang mindless na hindi nila alam. Parang, wala, ito yung uso, ito yung masaya, ito yung tingin ko may pag-asa. Pero honestly, wala silang alam sa toong mga issues. Ako din, wala naman talaga. Like ang daming I think, hindi naman perfect yung would platform. Would you say 70%? Hindi, wala naman talagang alam sa buong Pilipinas. I think so. Pwede. May recent episode ako sa Medyo Serious talk show. Yung isa kong talk show sa TV. Mas successful. May bayad ako. Yes. Gusto napunta sa pera. Tapos, pera no? ang huli kong guest was, campaign strategist. So, sa mga Tapos, tinanong ko, anong tinitingnan ng mga botante talaga? Sabi nila, matagal na daw, since the 90s or 80s pa. Ang tinitingnan nila, never nila kinonsider, lalo na sa national level to. Hindi to yung mayor, mga senator, president, ganyan. Hindi nila tinitignan ang credibility, ang background, and if he's the right person for the job. That is not, those things, yung qualifications mo, yung credentials mo, that does not matter in the senatorial. Kung mataas nga ang credentials mo, baka magalit pa. Matalino. Alam mo, ganun, di ba? Ang nagmamatter sa kanila yung image, like, mukhang mabait, mukhang tumutulong, kanyang klase. So, yun yung I think kailangan nating isipin din na maraming voters na hindi nila alam kung ano yung totoong role ng senador. Hindi nila alam kung ano yung totoong role ng ikaw. Alam mo ba kung ano totoong role ng senador? Hindi mo alam? Talaga? Kahit yung pinaka-basic role niya, alam mo? Sila nag-approve ng batas. Legislator sila. Yes. Sila nagsusulat ng batas. Yes, yun lang. Yun lang. Tama naman. Okay, yun yung basic function niya. Okay. Hindi sila presidente ng city. Na sinabi niya. Yeah. Sinabi mo eh. Hindi naman tayo federalism. Oo nga, sorry. Sinabi ko naman nung umpisa rin na wala akong alam sa politics, di ba? Congress na nga ng Congress. Congress? So, Congress, hindi ko alam. Ganun din. Legislation din sila on a more focused level. Okay. Gets mo na parang kung congressman ka ng Talisay or congressman ka ng Batangas, mas para sa Batangas yung batas na ginagawa mo. Okay. Tsaka mga ordinances na ginagawa. Nice. I'm learning something. Ang mayor ay parang president ng town yun. Hindi ba? Siya yung administrative. So parang siya yung nag-organize ng mga ginagawa sa town, kung ano yung mga dapat gawin, kailangan ayusin. Yeah, parang siyang president ng town nyo. Oh, I guess so, pero hindi ganun eh. Pero it's a stupid way of saying what you're saying. Okay. Ba't mo ba ininso? Ikaw nang matalino. Sobrang Pinoy na. Party list na ginagawa ng party list. Party list. Sila nagsasabi kung saan kayo party. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Hindi wala ginagawa ng party. Hindi ko alam. Exposition ba kung gaano ako? Okay, ang dami kasing bobo eh. Okay, ito lang yung Okay, so sa Congress, marami silang lawmakers representing mga iba-ibang regions or provinces and cities, 'di ba? So yun yung inaano nila. So locally voted sila na officials to make laws for their So Congress basically senator na smaller, more focused. Mas focus, Okay. Ang senator national eh. Tapos ang Congress, lawmakers din sila ka-focus. Tapos ang party list is also part of the Congress. Pero ang focus nila is their advocacies. So kunwari, meron akong party list for filmmakers. May ganun. Boto nyo itong party list for filmmakers. So ang mga usual na sinusulat nila ng mga batas para dun sa mga
Lawmaker. sa filmmakers na yun. Filmmakers. Lawmakers din sila. Part din sila ng Congress pero hindi sila nagre-represent ng land. Nagre-represent sila ng mga advocates. Like kunwari, kailangan ng representation ng mga single na parents or mga women that need more care or tawag doon, education. Parang ganon. Or agricultural reform. Mga ganong klase. So, bubotohin mo yung mga party list na yun. God, some people are stupid. Yeah. Ganun lang talaga. Kailangan mo lang alamin yun. Sino nag-giggle dyan? Kailangan mo lang alamin yun, pare. Hindi naman siya sobrang Hindi ko siya, complicated. Ngayon, alam ko na. Okay. Kasi tinanggap ko na bobo ako. Tama. And Naging open-minded ka Yeah. sa education. Hindi yung tipong kala mo, alam mo. Diba? May mga taong ganun, diba? Ba't ka nagagalit kay Bongo? Senator yan. Yan talaga ginagawa. Gago. Hindi bodyguard ng presidente ang senator. Okay. Hindi pa sila parang 12 apostles. Hindi. ng- Ang tingin nila parang, Presidente. ang tingin nila pag senador ka, parang lahat pwede mong gawin. Gago, hindi. Legislator ka lang. Alam mo yun. Tangina. Yung ano dito? Patriotism mo, mukha mo. Tapos kausap mo yung bandila. Mga tao nagsasabi sa akin na di ko kaya mo dito, umalis ka ng bansa. Sponsoran mo ako. Sponsoran mo. Kung ayaw mong nandito ako, nagreklamo ako, hindi sponsoran mo ako umalis ng bansa. Di ba? Yun din yung fucking logic dun eh. Di ba? Kung ayaw mong nagreklamo ako dito, hindi umalis ka rin. Yeah. Or ako paalisin mo. With your money. Pero, At at least tayo may pinakamasarap na mango sa buong mundo. totoo. Yun yung mga Ako rin yung barbecue nakainis natin. ba, may mga points of pride tayo na like kunwari kapag Miss Universe yan, di mo pwedeng questionin yan, di ba? Pero kapag kunwari athletic ka, Carlos Yulo, yun putang ina. Alam mo yun? In question pa siya eh, di ba? Parang Dude, 0.5% body fat lang siya eh. totoo ba yun? Dude, tangina, 4 chicken breasts, 3 asparagus diet, pare. Nag-invento ka lang ba? Or Hindi ko alam. hindi mo alam. Yan tayo eh. Yan tayo. Yan ang buong Pilipinas in a nutshell, pare. Ako ba ang Philippines? I am the Philippines. Ito yung knowledge, ito yung boka. Dapat pantay. Pantay. Kung buboka ka, pantayin mo, Hindi di ba? ba po mukha siyang may 0.05% body fat? Hindi. I don't think posible yun. Na may 0.05% body fat ka. Hindi yata posible yun. Kasi kumukuha ka rin ng energy sa fats. Ganun ba? Oo. Kaya nga energetic. Kaya ano? Ang energetic mo. Tapos na natin. Hindi, meron pa kaya. Dude, ito ang parati kong pinapanood yung mga Pinoy baiting videos sa lahat ng hindi dapat gawin ng podcast, ginagawa mo. Huwag na kayo makinig sa amin! Kill us! Release us from Kill this mortal coil. Release us from this mortal coil. Stop listening to us. Let us be. Let us go. Pero proud ka naman maging Pinoy rin. Parati mga pinapanood yung mga Pinoy bait videos sa online eh. Yung guy na nag-try ng peach mango pie. Grabe. Oo. Kinain ko yun eh. Oo. Sobrang ilang beses ko pa ulit yung Discord live stream pa namin yung 3 kami nanonood. Oo. Sobrang... Wala bang like Americans react to martial law? Wala bang... Walang ganun. Wow! Pero sobrang misplaced din na, ayun, sige, dahil minibiring may Americans, yan, yung mga Phil-Am, yung mga ganun. Parang, nung Mga feeling amazing. nung nag-tour kami sa Sydney, kasi successful comedians kami. Oo. Sold out, by the way. Ano pa? Nag-guest kami sa Cheat Coders. I know that podcast. Yung podcast na Ano yun. ba magtagalog yung mga yun? Medyo. Okay. Oo. Tapos, doon ko na-realize na parang, okay, hindi pala lahat ng mga halfies or parang mga nun sa parang, hindi pala sila lahat all about just, riding jeeps and mag-fishball, tapos tatanong kung magkano, tapos can you believe this? Just 20 cents. Ganong klaseng bullshit, di ba? Ano naman sila, aware sila, okay sila, medyo... I love adobo, hindi sila ganun. Hindi sila sobrang ganun. Parang, di ba? So yun, parang... Hindi, sinasabi mo, hindi lahat ng May mga, tapos meron din, naisip ko rin, may mga Pinoy din na ganun, na sobrang Pinoy pride na in your face, jeepney, fishball, may kalaplapan na Philippine. may kalaplapan na Philippine Eagle, di ba? May 2 wooden spoons. Pilipino ako. Hoy!
Pinoy ako! Diba? Bebot. O gago. Naalala mo ba yung bibinong ako dati sa FPW? Si Julio Garcia, the Philippine Dream. Kaangas nun eh. Pas ano siya, taga Perth siya, na Australian. So siguro doon, mukha siyang Pilipino. Pagdating niya dito, blue-eyed motherfucker lang siya. Half Italian lang siya. Tapos puta naalala ko parang sa buong lineup ng FPW, yung fucking entrance music pa niya is yung bebot. Filipino! Basta ako parang, oh my God. Tapos siya yung pinaka white dun looking sa buong roster. Parang, damn. Pero, nung pinlay yun, tingin mo ba may nag-isip ng gano'n? Hindi pare, lahat ng mga Pilipino dahil may sumasayaw na foreigner, tuwan-tuwa. Sumisigaw yung mga tao, Pilipino! Diba? Nakita ko nga siya. Iba talaga eh. He's white as the driven snow, pare. Ang sarap talaga makakuha ng foreign approval. Yun talaga eh. Talaga, ganun talaga eh. Sarap. Yes, please compliment mo ako, white man. Yes! Like, kunwari kung siguro may nanood ng Mabuhay Isalay, tapos sinabi niya, I'm white and I like this. Parang yun yung pinakamagandang review na makukuha ko ever. Eh, syempre, I think kasi, I don't understand much, but I think you got timing. so, And sinasabi, we're self-hating in a way, yung mga Pinoy. Hindi. Kasi hindi tayo proud kung may Pinoy na pure. Oo. Like, kailangan half ka. Pag successful ka, Oo. titirahin ka pala. Di ba? Pag dito lang, Oo. pag hindi worldwide yung stage. Oo. Sa dito Pinas ka lang, di self-hating ka. Tawag doon, self-hating Pinoys. Ako, dude, wala akong pakialam. Paano tayo magkakaroon ng credibility kung hindi ka naniniwala sa sarili nating credibility? Diba? Like, kunwari, every time may successful na, kunwari, kapag pag may something creative na ginagawa yung mga Pinoy, or successful, iniisip nila parang, tayo ginaya lang naman. Sige, hindi niya, never ka bibigyan ng credit na naging innovative ka, nag-innovate ka on your own. yes, Diba? made Yun it yung by yourself. You made it by Built a yourself. Wala, following. it's always like, wala. Ano lang yan. Kaya yan. Kumbaga parang unfathomable na you worked hard and you found Yes. success. Unfathomable sa Pilipinas yun. Unfathomable. Kaya, Ang successful sa'yo is parang, ano kasi yan, nabigyan ng exposure yan, yung ganyan, bla bla bla, nagmamarunong ako dito, hindi nakabukas yung aircon ko, kaya malungkot ako. Ganon, di ba? May mga ganong I think talagang it's tao eh. hater mental. Kaya nga, Hater talaga. Yeah. Kasi naiinis sila na may success na nakukuha ang kapwa Pilipino. Pares lang tayo, Pinoy tayo pares eh. Bakit ako nagdudusya ako? pag yumamon lang ng konti. Oo, Tinan mo si pare. Pastor Kibuloy. Oo. Bakit kayo galit? You fucking haters. may pare. sariling following. Maraming kotse. Maraming bay. Tanginas. Pakikat yan. Ano yung joke mo yung Pastor Kibuloy? Magaling siyang basketball. Ano Tapos tumira din ng tres. Hell yeah. Si Pastor Kibuloy, ang undoy. Tangina. Pero, yung mga tao dyan, di ba, nakita nyo, nung nahuli siya, yung mga tao, di naman naghuli, nag-surrender. Iba yun. Tangina nyo. Wala na siyang choice, okay, kaya siya nag-surrender, pare. Ito na lang, akin. Kung gusto nyo malaman kung talagang chosen son of God yan, Kibuloy na yan, I challenge you, pare. Red Oliero, Pastor Kibuloy, Hell in a Cell, pare. It has come to this. It has come to this. Hell in a Cell. Book it, pare. Tangin na. Lahat ng mga tao na noon nakita nyo, you call yourself the Son of God. Pare, papakita ko sa inyo the light of the Lord with my 2 fists in front of your face. My honey just a little big. At December 4, in the Philippine Arena. My belly just a little big. But brother, I'm buying. And you know, I'm buying. And there's no honor among thieves. Ang emerald flosion sa taas ng cage. Pare, yun yung finish namin ni Pastor Kibuloy. Sobrang lupit. Nandun kami sa tuktok ng cage. Aangat yung cell. Kasi kukunin na kami ng light ng heaven together. Tapos sabihin ni Kibuloy, sabihin niya, jokes lang mo palabas. Magkakall siya on the spot. Sabi ko, sigurado ako ba Pastor Kibuloy? Oo. Ako ang chosen son of God. Tapos yung chokeslam ko siya. Tapos through 17 tables, pare. Bugbog parang fatality sa Mortal Kombat. Tapos pagdating niya sa ilalim, lalakad na siya. No-cell niya lang. Pare. Damn, Pastor. Tapos tatalon Sino ako. kasi Austin Aries? Tatapon ako, Tope Suicida! Tatalon ako sa kanya. Ganun. Ayan.
Si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy, pare. You and me. We got some unfinished business. You and me got some unfinished business. Ba't yung challenge ko si Pastor Kibuloy? Idol ko yun eh. Real ass dude of the Real week. ass dude of the week, right? Pam. Real ass dude of the week, mga Pastor kaibigan. Kibuloy. Ladies and gentlemen, real ass dude of the week natin, I see none other than Pastor Kibuloy, self-appointed son of God, mga kaibigan. Put my jeans on. Maleta black jeans on. Mga tao na ang dami yan nakuhang pera just by, alam mo yun? Ang galing, no? Just by believing Say in what his you own, want about Pastor just Kibuloy. smelling his own shit, pare. Say what you want about him. Oo. Ang ganda ng branding. Anong ba niya? Parang wrestling gimmick eh. Oh, dami niya followers, pare. Weighing in at 190 pounds, he is the self-proclaimed Son of God, the Pastor, with... Ayun na. Paano kung ganito, Red? You're famous enough, tapos gumawa kang kulto mo. Kaya mo kaya silang i-brainwash? Tapos ang kaisa-isang rule mo, bawal uminom ng tubig. Yes. Alam mo ba yung charisma ko? Kung ibibigyan mo ako ng SmackDown rating. Okay. Yung charisma ko nasa 988. So isang taunt lang puno na kaagad yung... Puno na agad yung meter ko. Yung talking skills ko din, ang taas. Pare, yung sariling moral code ko lang ang nagpipigil sa akin para gumawa ng reliyon. Feeling ko kaya ko eh. Feeling ko kaya ko manloko ng tao na parang gagawa ko ng reliyon, magkakaroon ng culture, Angas na eh. magiging black voter. Pero pare, dahil gusto I was just raised by my mama and my papa real well, pare, hindi ko siya ginagawa. Pero yung kapangyarihan, nasa akin siya. Para ako si Spider-Man, pare. Alam mo yung superior Spider-Man? Hindi mo alam. Matabang Spider-Man. May isang time na si Dr. Otto Octavius, Otto Octavius, eh. napunta siya sa katawan ni Peter Parker. So siya na yung Octopus- Spider-Man. Okay. So Tapos, wait, Spider-Man siya with Doc Ock powers. wala namang power si Doc Ock. Meron lang siyang tendrils. Di ba kaya niya i-control with his mind yung tentacles? Oh, hindi siya power. So parang armor siya, di ba? Sige, go. Oo. So, nung nakuha niya yung katawan ni Peter Parker, na-realize niya lahat ng powers niya. Di ba? Na, putang lakas pala ni Si Spider-Man, pare, kaya niyang pumigil ng sasakyan na moving vehicle, di ba? Yeah. So, ba't pag sinasapak niya yung villain, hindi siya instantly turning into mulch, pare? Kung ganun siya kalakas. Ibig sabihin, sobrang galing ni Peter Parker na talagang kinokontrol niya yung powers niya para makasubdue to do it properly and everything. Yan din yung kay... May power siyang literally sa pakikas bubutasin lang yung dibdib mo. Pero hindi niya gagawin yun. 'Di ba? Kasi save ka pa niya. Yan Diba? din yung ginawa ni Superman nung kinalaban si Darkseid. Like, I think I can let my full power on you. Kasi nagpipigil din siya eh. Oh, yun nga. Uh-huh. So yun nga, that's what makes them superheroes. Ganun din ako. Para ako Superman. Sobrang lakas ko. Kaya kong, kung i-decide ko magka-religion, by next year, meron na akong 5,000 na followers. Strong, pal. Strong. Papatay para sa... Elite fighting Spartans. Ganun, pare. Who protect his fellow Spartan from the neck up with a shield. Ganun. The phalanx. Makita mo, pag meron na, may phalanx sa labas ng Malacanang Palace. Naka-phalanx ka. Tapos lalabas ako, tatakbo ako, mag-jump off ako from someone's shield. Tapos babatoy ko na spear yung Malacanang. Kaya ba saluy ng bala yung mga shields? Oo, pare. Tangina. Tapos saka, hindi nyo ba naririnig? Ang dami kong, pare, gusto ko ng, sabi ko nga gusto mo save yung Pilipinas, pare, kailangan natin ng warrior king. Kailangan pasugod tayo. Ganong klase. Sugurin natin sila. Mga maratabang pulis. Tulak naman lang yan. Hindi na makabangon. Puro ba matatanda? Hindi, ang dami ko Gagawin din. fit na police. Lumang stereotype na yun. I think yan yung magandang ayoko na. Ayoko na mag-podcast. Ayoko na. Ayaw na ako kausap. Ay, napakita kausap. Nakailang minutes na tayo. Hindi ko alam. Wala may pakialam. Hoy, Wala may pakialam. hoy, dork. Narinig ba tayo niyan? Hindi yata tayo narinig. Jeff? Bobo. Hindi nga. Wala. Check mo. Ano mo? Sige. Ano niya? Kausapin mo na yung camera.
Ayaw na mag-podcast, guys. Hindi ko na kaya. Gusto ko lang, alam mo maganda gawin, hindi mag-podcast. Ayaw na. 54 minutes na pala. Pwede na tayong hindi magtrabaho. Pwede na tayong tumingil dito. Uuwi na. Umuwi na tayo lahat. So, at the end of everything, patriotic ka pa rin ba? Kasi unang wala akong abilidad umalis naman. Kaya nga lang sabi mo kanina, if everyone paano here, kung paano have you heard of the Artemis Project? Sige. Ano yung Artemis Project? We are a collective of people, like-minded people. And we will launch Project Artemis. Do you know? Are you aware? Di ako aware. Ngayon, pag sinabi ko sa'yo ito, you're gonna be part of a chosen elite. Network. And we expect discretion, heavy discretion from you. Okay? So, ang pagsabi to, never mind the 10,000 people na makikinig ng episode na to after. Dude, tandaan mo rin na may nakikinig na ng podcast. Meron nga. So, the Artemis Project. We are a collection of like-minded people with different specializations and different skills. And we've been handpicked by me, especially. Pare, alam mo gagawin natin? Ano? Kukuha tayo ng island sa may Palawan. Okay. Tapos gagawin nating bansa, which shall be the Artemis Island. And so may mga defenses ba yung... We will be a sovereign state. Pare. Hindi tayo bound by the laws of the Philippines. We are only bound by our creativity. Dude, so pwede mag-sex ng underage? Di pwede mag-sex underage. Okay, yung una naming rule. We've handpicked the Artemis personnel for not anyone to have sex with underage people. Is a man not entitled to the sweat of his brow? Pare, di ba? Yun yung kailangan natin gawin. No. Says the man. Gawa tayo ng Pinoy Epstein Island. Hindi Pinoy Epstein Island. It's the Artemis Project. The Artemis Project. We'll have fun. Pare, pag ginawa natin yun, mag-ingit yung ibang bansa. Oh, bakit ang unlad nila? Dito na lang tayo. So, may mga ibang states, we will magpapa-take over sila sa atin. Para kayo na lang mag-take over ng buong Palawan. Sasabihin ni Hagedorn. Tapos, siya yung mayor dun eh. Alam ko. Siya yung, ika nga, sabi mo, presidente ng syudad din. Siya yung guys, hindi yun bobo. Bobo yun. Hindi yun gano'n bobo. Tapos dun natin, the Artemis Project. Are you aware of the Artemis Project? Kakasabi mo lang sa akin. Actually, pwede tayo mag-sex. hindi ko sinabi yun ha. Kasama sa ating Makakancel tayo. world building people. Alam mo sino mga nandun, pare? Sino mga nandun? Sino mga real ass dudes? Pare, singer-songwriter Raymond Marisigan. Yun yung first draft pick ko. Anong gagawin niya para sa gagawa siya ng bago? Kakanta siya ng national. Kakanta siya ng two-trick pony. Den. Yan yung national anthem niya. No, I want to move on. Ito pa ba, hindi pa si Raymond yung vocalist dito eh. Sandwich. No, Di ba si Mark Abaya yung dating vocalista rin ng Sandwich, di ba? Hindi ko alam. Okay. Tapos ano pa, sino mga kasama doon? Puta ka na, 3-time PBA MVP. Alvin Patrimonio, pare. Anong gagawin niya doon? Pare, kailangan din ng mga maratangkad na tao to reach stuff. Uy, Alvin, kailangan ko ng buko. Parang, sobrang promising mo na the Artemis Project. 1 inch na lang, hindi ko kaya. At syempre, the queen of comedy box office ay Idolas Alas herself. Hell pare. yeah! Natin. Diba? Yun ang natin. Kasi ang choosing criteria ko is paano magboto ng senator ng mga Pilipino. So dapat sikat, may pinanggalingan, di ba? Don't forget,
nandun din ang 2-time World Pool Champion, Django Bustamante. Hindi mo Hindi si kasi, okay. Hindi kaya si Efren, masyado mahal yung TF niya. Sipin mo pare, pupunta ka sa islands, hang out with those dudes, the stories. Pare. Sobrang wala ako mapagkukwentuhan sa mga yun. Gagawa lang kami ng podcast episodes. Hindi kami gagawa ng bansa. Episode Ano bang bansa gagawin nyo? Episode 45. Tangina coconuts na naman yung ulam. I live on through this podcast. Ganun. Yun yung lalay-lulay-lo namin. Si Alvin Patrimonio, Raymond Marasigan. Just a random who's who of Filipino celebrities, pare. Mga celebrities tas ikaw. Tapos si Sandy Daza. Who the fuck is Sandy? Di mo lang Sandy Daza? Pare. Cooking with the Dazas? Okay, yeah. Diba? Tangin na nito eh. Yan nagturo sa Pilipino paano magluto, pare. Malamis na fish, yung sauce. Alam mo yun? Hindi. Okay. Dura mo na naman ako kanina, by the way. Ikaw rin. Hindi ko na lang kinall out. Hindi, pero yung dura ko, blessing. Yung dura mo, it's a curse. May damage overtime yung dura mo eh. So yan. Sa mga lahat ng gustong sumali sa Artemis Project. Kung saan pwede kayo mag-sex ng underage. Kung saan kasama niyo si Alvin Patrimonio at si Raymond Marasigan. All in one island. Sobrang hindi. Wala kayong in common eh. Walang magko-construct ng infrastructure eh. No? Wala kayong kinuhang energy specialist. Wala, pero may acoustic version na ng sugod. Maroon din daw mag-base si Alvin Patrimonio. Sugod, mga kapatid. Walang kwenta eh. No? Favorite scene ko pala sa Tanging Ina, nandun si Ai. Yung first shot ng Tanging Ina ito. May bakala lang na sumising na, yan yung una mo makita. Talaga ba? Tanging Ina to. So, yeah. God. Si AI de las Alas. Si AI de las Alas. Nakita niyo na ba si AI de las Alas? How can I help you? Ba't naging nakakatawa na lang nung dulo? Yung sasabihin ng mga... Kasi para to sa mga real-ass fans na yung tapos yung episode. Nakakatawa rin nung in-announce natin. Gagawa tayo ng show, yung balak nating show. Tapos sound off lang kayo sa group kung interesado kayo. Wala nag-post ni isa. Wala nag-post ni isa. Kung gagawa kami ng show on sound off, wala. Wala may pakialam eh. What a fan base you are, pare. Pupunta na ako sa aking Artemis Island with my Artemis craft. Paano ka pupunta? Naka-helicopter ka? Naka-helicopter ako. Alam mo sino yung... Pero yung dipedal? Alam mo yung helicopter operator namin. Yung kay Kobe. Patay na yun eh. Yung helicopter operator namin is none other than Apo Hiking Society's own. Sino bang? Jim Paredes. Kala ko, kasi patay na isa eh. Di ba? Sino bang boy pa? Si Jim Paredes. Tapos yung sa Mr. Cupido. Kasama namin si... alam si Jim Paredes, tas si Alvin. I think they look alike, si Jim Paredes at si Alvin Patrim. Para sila matangkad, di ba? Hindi ka taga Alam ko 7-footer si Jim Paredes eh. Oo. Matangkad si Jim Paredes, di ba? Ano na hindi 7-footer si Alvin Patrimonio. Kung hindi, nanalo tayo sa Korea. Hindi. Dude, nilalampaso lang tayo ng mga ibang bansa sa lahat eh. Hindi naman. Panalo nga tayo sa gymnastics, 2 gold medal eh. 2. Pero di nyo ina-acknowledge kasi, masama, galit siya nanay niya eh. Tangin, powerbomb ko yung nanay ni Carlos Yule. Yung safe. Yung hindi. ikaw yung magta-take ng bomb. Powerbomb ko sa pommel horse niya. Oh my God! She is broken in half! As God is my witness, she is broken, smack dab in half. Bangon Pilipinas. Yung mga patriotic dyan. Bayang magiliw. Oh, pare. Fearless ng silanganan. Fearless ng silanganan. Yun yung bago naming show. Yun yung pivot namin, ladies and gentlemen. Kami dalawa nakabarong Tagalog lang every episode. Tapos yung, tawag doon, yung logo namin, no sunog na flag. Tapos may Philippine Eagle na galit. May Philippine Eagle na may flame wings. Kaya doon ang gas din nun. Yun yung bago namin rebranding. We are now fearless ng silanganan. Yeah. Just talking about the issues. Tapos everyday siya. Everyday. Sunday to Saturday. Sunday to Saturday. Exclusively on
YouTube, yes. Oh, hindi, wag na tong The Pod Network. The Pod Network Asia. Tama na. Parang ang saya-saya nila doon sa Cool Pal Studio tapos dito Wala kasi tayong alak eh. nobody gives a shit about us, man. Wala na nga tayo sa charts eh. Ba talaga ba? Medyo ka na sa charts. Ayoko na. Tigil ko na to. 150 tayo. I'm gonna take this podcast 150 behind the bar and shoot it in the head, pare. My God. Alam mo yung mga ibang tao, yung mga ibang nakita ko ng may mga pader ng podcast dito sa TPN. No? May mga iba dyan parang they don't even draw numbers, pare. Tapos para feeling ko, yun yung identity nila. Oh yeah, I'm a guest of ganyan. I'm a host of blah blah blah. Man, shut the fuck up, pare. Nakita naman natin yung medyo marami naman ng konti. Podcast is for pussies. Ano pinag-usapan natin? Patriotism. Patriotism. We're winding down na. We're winding down to patriotism. Kung wala kayong pakialam sa Pilipinas, huwag nyo kami follow because this is the podcast ng Pilipinas. Pare, adobo, soft drink sa plastic, jeepney, choknat, sopa na hindi pa tinatanggal yung wrap. plastic. Oo, yun. Diba? Furniture yun, tagal yung mga plastic. Grand piano na di ginagamit. Oo. Siksikan sa jeep. Siksikan sa jeep. Yun yung gusto namin. If you ain't all about that, pare, and follow nyo na kami, pare. We got 2 words for We you. got 2 words for you. Suck it, na pangit. Ba't kasi sinabi mo 2 words eh? We got Nakahun tayo tuloy. We got some words for we you. got some words for you. We got 2 words for you. Steve Nash, Chris Paul, Must See TV. That's more than 2 words. Hey there, Ernie, I'm here. I love the Philippines, Ernie. Yeah. I love the Philippines. Arnie, there's just a country that should be winning the Olympics in basketball. It's not the Philippines. These goddamn 411 dishwashers. These goddamn They ain't got too much height on the lineup. Bayang Magilo. I like- Para sa silanganan. I like Kai Soto. Alam ng puso. Nilabas na natin yung Charles Barkley impressions para maging entertaining. Nag-ibonix na tayo, dude. Totoo. Ready na ba kayo? Sa totoong episode. Ito na. Ang totoong episode. Ayaw. Natuwa kaya yung mga tao nung ginawa natin. Nakakatawa to yung bandang dulo. Hindi nakakatawa yung unang part. Hindi, nakakatawa yung... Hindi, ito nga yung the best sa bago matulog. Nakakatawa. Tapos biglang seryoso. Tapos losing interest na yung dalawang hosts. Tapos biglang naging nakakatawa. So, we Hello? bring it home. Alam ang problema sa bago matulog. Alam ko na. Ano? You're looking at him, yun ba? Wala ko sinabi. Problema sa bago matulog yung mga fans natin. Hindi tayo binibigyan ng pera. Dapat bigyan nyo ng pera. Parang, tangina, paano kami lalaban? Paano mo kami tatawagan Cool Pals Kills kung yung putang inang I am bago matulog video na Hindi yung isa walang kumawa! hiningi na namin ilang buwan na, wala pa rin hanggang ngayon. Wala pa rin. Tangina, gawa kayong event. Paano kayo ma-inspire gumawa ng event kung wala man lang ni isa yung Ano nagsabi nakuha namin? Gina Mango, which is really it's good. really good. We thank you, Gina. Pero putang ina, I am bago matulog. Puta, it was the 2 guys. Baliw pa yung isa. Alam mo yun? So, Yinsel. Oo. That guy probably just pagkatapos yung gawin yun na yung ginawa niya ng buong araw. Sinuot niya yung Tommy Dreamer boxer shorts niya. Tapos natulog siya sa race carpet. Gumagawa siya ng content na binabato niya yung sarili niya sa table. Kilala ko Hindi yun. ganun Si ganyan. Superhuman. Superhuman. Okay. Hello, jiggalos and jigglettes. This is me doing elbow drop. Pilipinas, Game ka na. if you ain't about what we all about, I suggest you get out. You get out of the country. White power. Mag-promote ka, Andren. December 7 special. And manood kayo ng Jocktoberfest, guys. Oh, joke. Wala ka bang Jocktoberfest show? Meron 2. Tapos di mo pinopromote? Hindi pa binibigay sa akin yung poster. Okay. Pero in December 7, promote mo na. Doon may plano na eh. Alam ko eh. Hindi pa sila Kakausapin mo ako tapos mag-giyon ka ng solid sa mukha ko. Kaya wala kang kaibigan eh. Uy, grabe. We're friends, right? We're not friends. Yeah. Kaibigan ko si
Si River Cruz. Si River Cruz na parati kong bring up dito tapos hindi Hindi natin gina-guest at all. Hindi nila kalala kung sino si River Cruz. kumukha ni Jasper. Absolute Mega Best of Comedy Manila October 12. Malamang sold out na yung tickets by now pero try nyo pa rin. Tickets are on comedymanila.ph or tickettome.net pare. And abang-abangan nyo sa page namin i-announce namin ang details on our mega super explosion year-ender special mga kaibigan. Gaganapin to sa Philippine Arena 2. Alam mo yung Philippine Arena 2, nag-text lang si Andren mga kaibigan. Patay na si Uncle. Sinusupa. Wala, lobat na ako eh. Okay. Sige. Thank you so much, Andren. Guys, go to sleep. Huwag mong ibahin. Pwede tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Oo. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.